A day in my life bilang isang ate na nagdesisyon na mangupahan dito sa Bicol kasama ang aking kapatid. Alas 6 na ng umaga at sa school na lang daw mag-aalmusal si Hana. Dinagdagan ko na lang yung baon niya para may panlugaw siya sa aga. Bumangon na nga rin ako dahil ngayong araw ay sasama ko kay Tito magpandaw. Ang ibig sabihin pala ng pandaw ay titingnan mo kung mayroon ng laman yung nilagay mong patibong sa dagat. May kalaliman nga ang pupuntahan namin. Medyo kinakabahan nga ako dahil hindi ako marunong lumangoy. Pero marunong naman ako mag-floating. Kaya tignan nyo naman ang sipag ko maglimas. Natatakot kasi ako baka lumubog yung bangka. May kaliitan kasi yung bangkang sinasakyan namin. Loobin nga ay magkaroon kami ng malaking bangka. Di ba wala namang imposible? Ito pala ay sisisirin muna ni Tito. Titignan niya muna kung may laman bago niya iangat. Siguro mga nasa 6 yung hinintuan namin. At 3 doon ang may laman. Salamat sa Diyos. Kapag nga may nakikita si Tito na kapwa mangingisda, ay pinupuntahan niya, tinihintuan niya. Ito pala ay binibenta nila Tito. 300 daw per kilo ang bigay nila sa mga maglalako. Ang total ng timbang ng lahat ng huli ay 1.4. Dito pala guys, ano palang tawag dito? Sabi nila Tito kung tawagin nila ito ay mata-mata. Dahil parang ang mga mata lang. Sabi kong ako may buhay ito, sabi ni Tito ay oo, lumalangoy daw ito, magkakasama. I mean magkakadikit. Sa parte ngang ito ay malakas daw ang silig. Kung hindi ako nagkakamali, ang silig ay yung agos. Itama nyo na lang ako kung mali ako. Sa tuwing sumisisid nga si Tito sa ilalim at natatagalan, natatakot ako at kinakabahan. Baka kasi mamaya lumangoy na pa uwi. Aba, paano ako? Dito nga itim na yung nililimas ko dahil sa tinta ng pusit. Bago ko nga itapon ay dinodouble check ko baka may nakasamang pusit. Aba sayang. Baka pagalitan ako ni Tito, iwan ako dito. Sabi ni Tito mas maganda daw kung nataon ko na maraming bangka. Madalas daw kasi ay madami sila dito. Tapos dito guys, medyo comedy ito. Pagkatapos sila ng hilahin ni Kuya yung trap, iisa-isa na nga lang yung huli. Abay nakawala pa. Talagang nagtawanan na lang kami sa pangyayari. Napasabi na lang si Kuya ng ay hagol yan. Bago nga kami tuluyang umuwi ay sumay trip muna kami dito. Sabi kasi ni Tito ay may titignan muna siya. Tapos grabe, ang ganda dito. Kasi tignan niyo yung buhangin, malaburakay ang atake. Dito nga hindi pa ako bumababa, inaakay-akay ni Tito yung bangka. Ganito pala yung feeling ng passenger princess. Uy! Bangka version nga lang. Pagkatapos nga ay nag-shoot lang ako ng mga affiliate products. Magtatanghalian na rin kasi at uuwi na si Hana. Magsasaing pa ako at magluluto ng ulam. Baka madalas rin kayong tumambay sa TikTok. May TikTok account din po ako, Kuchinta Girl. Meron akong showcase doon, baka lang may magustuhan kayong product. Pag-uwi ko nga ay naligo na rin ako at nagsaing at nagluto ng ulam. Hotdog na lang yung naisipan kong lutuin para madali. Saktong pagkaluto nga ng hotdog ay dumating na rin si Hana. Nag-soft drinks nga rin pala kami dahil napakainit ng panahon ngayon. Nakakatuwa talaga at may lamesa na kami. Thank you po talaga Manay Jet. Dito nga ay sinasabi ko kay Hana na ang ganda-ganda ng view namin habang kumakain. Ang simple lang kasi tapos mahangin. Nakakatuwa nga dahil pagkatapos namin kumain ay diniretsyong hugasan na rin ni Hana yung pinagkainan namin. Hindi ko yan inutusan. Pagkatapos niya magugas ay bumalik na rin siya ng school. Maghapon kasi nga ang klase dito. Hindi katulad dyan sa Rizal na half day lang. At salamat pala sa aming kapitbahay na si Ate Milagre dahil binigyan niya si Hana ng palda. Ang ganda pa nito at ang kapal. Patahi daw kasi ito. Nakatulog ako ng mag-aalauna. Dapat gigising ako ng 1:25 dahil may meeting ang mga guardians ng mga bata. Kaso di ako nagising. Alas 3 ako nagising. Dito nga ay papunta akong Itok dahil pupunta ako kay Tita Bingbing dahil nga bibigyan ako ng bag. Salamat po pala kay Ma'am Sherlyn. Treat niya po ito sa akin. Ito pala yung tita ko na si Tita Bingbing. Pagdating ko nga, ang ganda ng ngiti. Maya-maya nga ay bumuhos yung malakas na ulan. Kaya dali-dali kaming pagpinaw ng kanyang sinampay. At syempre, hindi mawawala ang pamerienda. Alam nyo, dito sa probinsya, kapag bumisita kayo sa isang bahay, hindi sila papayag na alis ka nang hindi ka na pamerienda. Ito po pala yung napili kong bag. Maraming pagpipilian pero ito yung aking nagustuhan. Maliit lang kasi siya pero ang dami niyang malalaman. Pag-uwi ko nga ng Sabang ay dumiretso ako dito sa bangka. Ewan ko ba, trip na trip ko talagang tumambay sa hapon sa bangka. Ang sarap lang kasi, mahangin, tas maririnig mo yung alon habang parang dinuduyan ka. Ito pala yung ulam kila Tito Bobby. Ito ay huli niya, kaya sabi ko dito na kami makikikain. Mag-aambag na lang ako ng bigas, sabi ko. Uuwi nga muna kami sa inuupahan namin dahil mag-voiceover ako at sabi ko kay Hana ay sumama rin para makapaglinis. Bago nga umuwi, nakikipagkulitan ako sa mga batang ito. Nangingi kasi ng sticker, sabi ko. Kapag hihingi ng sticker, dapat tinahag ako. Kaya ayan, natatawa na lang sila. Ang ending, hindi ako hinag. Maasim siguro ako. So far, productive naman ang buong araw. Bukas ay gusto ko ulit sumama sa pagpandaw. Basta kalmado ang dagat. Salamat sa Diyos sa buong hapon na pag-iingat. Ayun lang, so paano? Bukas ulit. Thank you for watching. Jane!